Hi everyone! It's me again, your Emil Vibes. Ayan, welcome to my page. For tonight's video, ayan, we will having a podcast. Ayan, magpo-podcast tayo. Siyempre with my special guest again, ang aking pretty sister. Ayan, wow naman. Ayan, magpakilala ka thank you. na, sister. Hello mga lalabs, I am Decimel Tanamal Villapana and I'm back again and again and again sa Wow. aking kuya. Hi everyone! Ayan, so welcome back po ulit sa aking page. So, as I said, ayan, magpo-podcast po tayo. At pag-uusapan po natin is, anong topic nga natin ulit, sis? So, about friendship. Yes, about friendship. Dahil itong topic na to is yung non-stop ba? Parang marami kang maiisip Yes. Yes. pagdating sa friendship. Hindi siya masyadong mahirap although may mga masasakit na part pero hindi tayo mauubusan ng sasabihin dito. Yes, dahil as I said, naman, napakarami natin mga friendship, As di ba? parang general talaga yung Yes. topic na to. Ayan. So, sabi nga, psychological says Wow. kapag, yan, sabi nga yung psychological says sa mga usap-usapan ng mga matatanda or whatever, sa mga quotation, sabi niya, pag yung friendship mo daw is tumagal ng more than 7 years. Yan, di ba nabasa mo ba rin? Parang narinig ko na yun more than 7 years Yeah, na. pag more than 7 years na yung friendship nyo, hindi na basta-basta siya friendship, kundi pang matagalan na siya. Parang ganun yung nabasa ko. It's not a friendship anymore. It's a family. Yeah. Or home. Parang Di ba? So, how do we start? paano nga ba? Kasi kapag naman kasi sinabing friendship, parang maiisip mo agad, may mga specific na tao agad na maiisip ka. Yes, Meron kasi correct. parang iba't iba kasi yung mga parang merong friendship na seasonal, 'di ba? Iba't iba, yung parang iba't iba yung category. Wow. Tapos yung treat natin sa kanila is friendship pero magkakaiba nung level. Wow, may Di ba? level. Nandun tayo sa mga factor na parang nare-rate natin sila up to 1 kung gaano siya ka-close sa'yo, kung gaano mo siya ka-friendship. Pero usually naman, for example, ako, ayan, I have a lot of friends. Ayan. Siyempre, hindi lang dito. Siyempre, may nag-gain na rin akong friends sa Bahrain. Siyempre, for more than 10 years. Yan, 10 years kayo. Yan. Meron din ako. Pero hindi naman sila lahat na nakasama ko for 7 years or yung iba, 2 years, 3 years. Pero siyempre, naging kakilala ko sila. Kino-consider mo na sila Yeah, as I consider them as my friends. Pero, ayun nga, parang hindi naman pang matagalan dahil nga nagkakilala lang kami sa ibang bansa. Kaya yun, pero friends Yun pa rin yung mga kami. friend na seasonal. Yes, yun yung mga Parang- dumating. Oo. Na, Pero hindi naman sila kinukonsider na mga nawala lang. Kumbaga parang dumating sila sa'yo. Tapos, by seasonal, for example, yung 2 years lang kayo kasi sa work, ganyan. correct. Dumating lang sila by seasonal. Hindi sila yung nandiyan talaga nag-stay na parang yung sinasabi nila nakapag 7 years. Correct. Nag-stay na family, ganyan. Mm-mm. So, siguro may mga friend na seasonal. Meron din namang mga friend na kahit hindi kayo nakikita. Yes, Diba? May talagang ganun. ako, in fact, napakaraming ganyan. Kahit hindi tayo nagkikita, kahit hindi tayo nag-uusap, pero damang-dama mo pa rin yung friendship. Yun talagang relasyon sa puso mo. Kahit na sobrang tagal, pero pag nagkita kayo, as in, parang walang nangyari. Ayan, close pa rin, friendship pa rin, yung bonding pa rin. At saka yung komportable kayo sa isa't isa, di ba? Yan, you can share each other talaga yung mga deep secrets. Wow. May mga deep Ayan, secrets dyan. Ayan, shoutout sa inyo mga friendship ko dyan. Alam nyo naman kung sino kayo. Ayan. Oo. And what about you, sis? Ako naman, siguro sa mga seasonal, nagkakaroon din ako ng mga friend na gano'n, ng mga seasonal na nandyan lang, pagka parang hindi naman masyadong problematic, pero kapag ka yung sobrang problema mo na, yung nasa sorrow ka na, yung parang nasa pinaka worst day mo na, parang wala na sila. May mga nag-i-stay. Pero hindi ko naman sila kinukonsider na kaaway ko na sila kapag hindi nila ako tinutulungan sa problem ko. Para sa akin kasi syempre may kanya-kanya tayong mga problem sa buhay, meron tayong mga kinakaharap, and hindi mo naman mababase yung parang loyalty ng isang kaibigan sa'yo kung magi-stay ba siya agad, kung yung nandyan ba siya, yung parang hindi siya umaalis ganyan. Kasi yun nga, as long as nandyan sila, nag-chat kayo, nagko-communicate kayo, masasabi mo na yung mga friend na gano'n, totoo pa rin. As long as hindi ka nila, anong tawag dito? As long as hindi ka nila pinaplastic, tinitira pa talikod, they're still friends. Diba? Correct. Ay, di ba ang lalim no, nakakalabas ko dyan? Yan, coming from her, di ba? So, ito, may tanong ako sa iyo, brother. Sis. sorry. May tanong ako sa iyo, sis.
kapag ba, for example, ako, friend kita, and then may galaan kaming mangyayari, ganyan. And then, parang hindi ka included, hindi ka nila chinat, hindi ka nila, pero friend mo to ha, friend mo sila ng mga 3 years, more than 3 years. Yung parang as in, super close kayo, then mababalitaan mo. Meron silang gala, umalis sila, pumunta sila, for example, ng La Union. Wow. Nagbigay, no? Let's go to La Union. Nagpunta sila ng La Union, tapos hindi ka in-include. Ma-hurt ka ba? Yung hindi ka nila chinat na may mga GC kayo pero may separate silang GC, parang ganon. Tapos hindi ka invited. Anong mafe-feel mo kaya sa ganon? Siyempre for me, for instance, ayan, pag nangyari nga ganyan, ayan, di naman natin talaga maalis sa ating mga puso, ayan, minsan kasi di ba tayo maramdamin, hindi natin yan may kakaila. Ma-hurt ka. Pero kung iisipin mo sa bandang may part na talagang siguro is hindi ka na lang in-include dahil ang tawag dito, how to explain ba? Alam nila na meron kang gagawin. Ganun. Pero syempre nga sabi ko, hindi mo yun may alis na ma-hurt ka. Pero syempre intindihan mo na lang din na siguro kung kaya kanila hindi sinama dahil hindi ka talaga belong doon. At saka inisip siguro kung ma-out of place ka lang dahil iba yung mga banding nila sa banding nyo. At syempre isipin mo na rin yung ang tawag doon, yung ikaliligaya din ng friend mo. Kung tunay kang friend, di ba? True. Mararamdaman mo yun. At talagang may intindihan mo na okay na hindi ka na sinama, who cares, di ba? Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, deep inside. Yeah, deep inside. Pero try to understand naman yung situation, di ba? Minsan kasi, di ba, may mga ganong instances at factor. May mga ganon. So, para naman sa akin, siguro, ma-hurt din ako, masasaktan ako. Pero panandalian lang. Pero pag maiisip mo na hindi ka nila sinama doon na meron naman silang mga dahilan. Siguro, for example, Correct. lagi kang hindi nakakasama. Na chinachat ka nila dati pero hindi ka nakakasama. Syempre, siguro maiisip nila na busy ka na, meron ka ng sariling buhay. Ganyan. So, hindi naman natin pwedeng i-general na dapat hindi tayo masaktan ganun. Kasi iba't iba tayo na nararamdaman ng Correct. pain. Katulad sa mga sinasabi ko nung nakaraan nating mga vlog, ganyan. Yung feelings natin are all valid. Syempre, lahat yan. Kahit na masaktan ka, kahit mababaw sa kanila yan, masaktan ka, okay lang naman. As long as yung sakit na nararamdaman mo, hindi mo gagamitin para makasakit sa kanila. Lilipas din naman. Tsaka meron naman siguro silang iba't ibang reason why they not included you. Kung bakit hindi ka nila sinama, bakit hindi ka nila pinapunta, ganyan. Baka yung parang feeling nila uncomfortable kang gawin yung bagay na yon. Kaya siguro you're not excluded in this GC muna. Yeah. Pero kung pinag-uusapan ka naman nila kasi behind your back, siguro yun naman yung ibang usapan para sa akin. Yung parang syempre hindi mo naman mawawala yung mga makakapagsabi sila na masasakit sa'yo. Siguro yun yung para sa akin na hindi ko kayang i-take. But sa'yo ba, pagka hindi mo alam hindi ka na nga included, hindi kasama, ikaw pa pala topic sa GC. Ouch. Siyempre, di ba, ouch? Pero, Ouch. talagang literal na ouch. Pero syempre, sabi ko naman, kung totoong friend mo, kung pag-usapan ka man nila, it's either yung nga mas mayroong konting negativity, pero syempre, kung talagang real friend ka, is talagang i-build up ka, ipopromote ka, or something na gano'n. At saka talagang, basta paano ba? Parang isusupport ka nila. Yeah, ganun yung They will help you grow. yeah. At saka talagang i-build ka nila, hindi ka nila sisirain. Kung talaga man friend yung turing nila sa'yo. Maraming ganyan yung sabi nila 'di ba friend, ang friend nagtatapos siya lagi sa END, end, 'di ba? It basically will end, ganon. Parang matatapos din siya, may hangganan, ganyan. Pero kung iisipin mo siya, yung mga friend mo na parang nag-e-end na ganon, basically parang hindi sila totoong friend. Kasi Correct. kapag friend mo sila, yung talagang binavalue nilang friendship nyo, meron kayong pagmamahal sa isa't isa, it will not end, di ba? Bakit Correct. magtatapos kung talagang family yung turing nila sa'yo? True. Di ba? Hindi kasi mawawala sa mga friend, minsan yung may naiinggit, may feeling na sasapawan. Pero if friend talaga yung tingin mo isa sa isang tao, sa kaibigan mong yan, kung friend mo talaga siya, para sa akin, hindi ka maiinggit. Parang you will clap. Kasi achievement nila yan sila yung nakakuha dyan. Ba't ka maiinggit? Parang ganun. But na-try mo na bang may mainggit sa yung friend tapos na-lost connection na kayo, nawala na kayo ng connection sa isa't isa? I'm not saying at all. hindi ko anong tawag dito? Hindi ko ma-remember kung meron man. Siguro meron. At saka may mga talagang instances na mga pangyayaring yung friendship nila is nagtatapos din. Katulad nga ng mga season na sinasabi natin kanina, di ba? Nung naging friend lang kayo dahil sa ganito, and after a while,
wala na ending. Tapos sobrang tagal na naman bago kayo mag-communicate and then marereminis niyo yung mga pangyayari na nagsama kayo kahit paano. Tapos yun, konting chika tapos ganun lang din kapag ganun lang din mga kalalabs. Yun yung tinatawag natin yung ano True lang friends. yung Mga true friends. hindi parang neutral, yung neutral lang parang magkakilala lang kayo tapos nag-treat Parang lang. mga casual. Casual, yes. Yun. Pero hindi mo talaga sila matuturing na talagang friendship mo na best friend. Kasi syempre kung friend mo yan, uutot ka. Ganun, diba? Parang magbaburp ka sa True. harap nila na walang arte. Correct. Tapos nga, ano tawag dito, ako nga personally, ang dami kong mga friendship dyan na sinasabi ko, iba-iba yung level ng treatment. Pero at the same time, pag magkakasama kami, pagkasama ko siya, ang importante naman talaga is maging happy. Diba? Yung comfortable kayo sa isa. Although yung friend mo na yon, tapos yung friend mo na yon, pero close na close mo sila, pero they are not close with each other. Ayun. Parang may mga common friend kayo na iba-iba yung circles. Pero syempre magkakakilala din kami. Ayan, nangyayari talaga yan sa real life. Oo, meron. Kahit naman kami, di ba 5 kami, may mga friend. Meron din akong friend na kasama. Tapos lumalabas din sila na sila lang. Kasi nga busy na ako ngayon. Lagi ko sinasabi na may mga ginagawa na. Kaya hindi na ako nakakasama. Pero hindi naman na-hurt yung feelings ko. Kasi lagi nilang ginagawa kapag nagpipicture sila. For example, hindi ako kasama. Tapos may pupuntahan sila. Tapos lagi sila nag-iiwan ng space sa gitna na yun yung pwesto ko. Tapos ilalagay nila dyan, missing may BFF. Tapos ilalagay yung pangalan ko. Ganun naman yung kinakatawa ko sa mga friend ko na although hindi nila ako nakakasama, minsan hindi ako pwede ganyan. Pero kapag meron silang mga pictures, lagi silang merong bakante sa gitna na alam ko na para sa akin yun, na yun yung space ko na hindi na nila mawawala sa kanila. So, and that's how they value the friendship that they have with you, di ba? Yung mga ganong factor na talaga namang nakakalagahan ba? True. Even though you're not there. Feeling ko kasi, masaya sila pagkasama ako. Wow. Ganun naman tayo, di ba? Ako rin ganyan. Yeah, ako rin. Feeling ko sa sarili ko pag kasama nila ako yung nagbibigay aliw. Wow. Hindi ko naman generalize, pero I feel it sa myself, sa sarili ko. Yourself. Kaya yun. Yan. At saka naman talaga mga kalalabs ko dyan, mga viewers natin dyan, napakasarap talaga magkaroon ng maraming mga kaibigan, di ba? Na kapag may problema ka, syempre, punta ka sa kanila, ganon, chismis kayo, talaga naman nakakawala na At saka ito pa mga kalalabs at sis, kapag talaga nagkasama kayo ng mga friendship mo, talagang close na friendship mo, gusto din mo na namamalayan yung oras, di ba? True, yung oras talaga. Talagang gusto mo hindi mo na talaga namamalayan, parang ang konti lang ng pinag-usapan nyo, pero pagtingin mo sa oras, naku, late na at kailangan mo na lang stress na pala. Kailangan mo na lang talagang umuwi dahil kailangan, di ba? Dahil syempre magre-rest din tayo, kailangan din natin ng rest. Pero kung tutuusin, ayaw na natin talagang maghiwa-hiwalay, di ba? Lalo na yung mga opportunity na talagang sobrang dalay nyo na lang magkita. Diba? Tapos, dahil busy na sa trabaho, correct. sa buhay-buhay. Dahil syempre yung mga iba nating friends, ayan, may mga family na din, may inasikaso, hindi natin alam kung may kanya-kanya na silang ganap sa kanilang buhay. Syempre, lalo na mga professional na sila. Yes, diba? May diba? mga kanya-kanyang work na sila. Correct. So, ano pa? So, yun naman. Yung mga friend na gano'n, dapat i-value natin sila para sa akin. Kasi, parang kung wala sila, parang hindi ka na rin masaya. Kasi maraming magdadaan sa yung mga friend bago matagpuan yung mga true friends mo. Meron pa nga sinasabi dati na parang merong trio talaga sa magpa-friend. True. Yung kayo yung kahit 5 kayo, pero meron sa inyo 3 na separate. Parang 5 kayo sa friendship, pero meron sa inyong 3 na magkiklik yung bonding nila, ganon. Yung parang biglaan lang kayo nag-click kahit na 5 kayong magkakaibigan o kaya minsan 7 kayo tapos kayo talaga yung nagkaintindihan. Yung kayo may labas kayong sarili kasi dun sa talagang na-feel mo na very comfortable ka with sa mga ganitong sabi nila laging it consists 3 person parang ganon yung parang magic trio na sinasabi nila ganyan na minsan kayong 3 lang kahit ang dami niyong magkakaibigan pero kayong 3 nagkakaintindihan kayo, di ba may ganon din kayo? True, of course. Kayo ba? Yeah, ako marami akong ganyan actually. Not just trio, pero may masasabi din akong trio. Ayan. Kahit nga sinasabi ko may kanya-kanya na silang ganap, may kanya-kanya na kaming ganap sa buhay, pero but still remain yung pagkakaibigan talaga na
sa puso. Kahit nga yung lagi natin sinasabi na kahit matagal na kayong hindi nawala ng connection, pero pag nagkita kayo or pag nagkausap kayo, nandun pa rin yung bond. O yung bond, yung basta yung comfortability. Yes. Yung mga something na ganun. Kayo mga kalalabs ko dyan, ayan, comment down below yung mga yung mga perspective nyo, mga opinion nyo about sa mga friendship nyo dyan. Ayan, alam naman natin, syempre lahat tayo, hindi tayo mabubuhay ng walang friendship, di ba? Ito pa, yung mga nai-inlove sa friend, may ganyan. Di ba? Yung dahil sobrang, ayan, yung mga kalalabs dyan, mga na-inlove sa friend. Medyo deep tayo. Nasaktan. Correct. Yung mga mas pinipili nila yung friendship nila kaysa sa kanila. Oo, may ganon. Pag-ibig at emotions. May ganon. May mga magkakaibigan na, for example, 5 years na silang magkaibigan, then naisip niya, ay, hindi na to friendship, gusto na pala ako sa kanya. Correct. Kanya. Pero may mga instances naman, not just in movie, pero sa mga ibang iba talagang sa real life na nagkakatuluyan, di ba? Meron. At mayroon din akong kilalang mga ganun na talagang nung nagkatuluyan sila is parang lang talaga yung relationship nila as couple is talagang napaka-cool, talagang parang friendship lang talaga, pero barkada. Pero pag nag-break sila kasi, yun ang masakit. Kasi dobling nawala sa'yo. Sa bagay. And yung, of course, yung relationship niyo, yun na ulit mabubuo yun. Correct. Kaya yung iba, pinipili nila na mag-stick na lang sa friendship kaysa dun sa pumasok sila sa relationship kasi natatakot silang mag-risk na baka hindi mag-work out. For example, tayong dalawa, magkaibigan tayo more than 10 years, then bigla na in love ako sa'yo. Wow. Pogi mo yan. Ayan, kung may mga kilala po kayong ganyan, ayan, di ba? Nakaka-relate po kayo. Mention nyo na yan si Beshi. Mention nyo na yan si Beshi, ayan. Kung natalo ka niya. Diba? May ganun kasi. Tapos, may iisip mo, yung isa, ayaw niya kasi nga binavalue niya yung friendship. Pero kasi diba kapag ako umamin ako sa'yo, o umamin ako sa friend ko na gusto ko siya, hindi kaya parang may ilang na sila doon? Parang, di ba mawawala kaya yung Hindi ko pa kasi na-try yun eh. Hindi kaya mawawala yon. Well, it's depend upon the situation yung siguro. Relationship siguro. Pero diba? parang kung iisipin mo, parang maiilang ka na. Oo, nandun yung jahi, di ba? Yung, English na kasi nun? Yung maiilang ka na. Parang, basta yun. Awkwardness. Yung awkwardness. Oo, yung parang maiisip mo na, ay, baka binibigyan ako nito ng kasi gusto niya ako na, gano'n. Correct. Lalo na paman din yung mga lalo na sa panahon natin ngayon na it's not normal para sa mga tao na nakikita ka na dapat normal lang na nakikita kayo na lalaki yung friend mo, yan, they will judge you. Sabihin nila, ikaw sama-sama ka sa mga lalaki, ganyan. Basically ako, hindi naman ako pala sama dati sa mga babae, di ba? Wala naman akong friend dito sa amin na babae. Kasi yung mga kuya ko, syempre lahat sila, lalaki sila. So basically, yung mga friends ko na nakikita ko kung paano yung mga kapatid ko na lalaki naman sila. Pero they are caring, they are loving. Correct. Yung mga friend ko na lalaki, ganun din sila. At hindi nila tinitake advantage yung pagiging babae ko para manghingi sila ng kung ano-ano, ganyan. Parang ang tingin nila din sa akin is a princess, ganyan. Katulad sa inyo. Yes. Pero if ever man na may sa akin. Wala. Ayan, so ano bang pinapayo natin sa ating topic about friendship talaga? Is yung lessons, mga ganon. So sa akin naman para sa akin yung lesson ng pagkakaroon ng friend. Sabi nila, di ba, sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Parang may ganon na kasabihan. Na they will define, parang your friends define who you are. Parang ipapakita nila or, wari, ako may friend ako. Mababait sila. So basically, magre-reflect yan. Parang sa'yo, mga kaibigan niya lahat sila mababait. So, mabait din to kasi pumipili siya ng tao mabait. Parang ganun, yung madidefine ka ng mga kaibigan na sinasamahan mo. For example, ako, nabisyo akong tao. So, basically, yung mga friend ko, ganun din. Kasi, nagre-reflect lang daw sila. Madalang na, hindi ko naman sinasabing sa lahat na ganun. Pero, most, sa mga magkakaibigan, parang pare-parehas lang sila. Parang, kung hindi man, may isa lang na mainhin, may isa na taga-bawal. Kasi different yan, magkakaiba yung mga tao. Siyempre, may iba kayong perception sa buhay, ganyan. Iba-iba yung pagpapalaki sa inyo. Pero mostly, sa mga nakikita kong magkakaibigan, kapag nag-iinom sila, siyempre, aayain ka nila, tuksuhan hanggang sa ayan, nag-iinom na kayo lahat, nagsisigarilyo na kayo lahat. As long as, parang moderate, kung hindi naman nakakasama sa iyo, kaya mong pagsabayin sa pag-aaral, ganyan, why not? Diba? Pero kung makakasira siya sa pag-aaral mo, at the same time sa buhay mo,
let go of those people or those friend na ikakapahamak ka. Dahil para sa akin, ang totoong kaibigan, hindi kanya kakayang mapahamak. Diba? Sa akin naman is value your friendship. Value talaga yung anong tawag dito, yung pagsasamahan nyo. And hindi lahat nagkakaroon ng mga real friends. Yung mga real friends, kaya nga may kasabihan din, di ba? Real friends are so, yung hard to find. So, we need to treasure them. Yung mga yun. For example, ako talaga, ang dami kong mga friendship dyan. Talagang, nandyan lang sila. Yung iba mga busy, pero hindi naman sila masisisi. Di ba? May kanya-kanya tayong mga ganap sa buhay. Pero, syempre, let's understand yung kanilang mga situation. Pero still, mga friendship ko pa rin sila. At talaga namang mananatili silang friendship ko. At para naman sa mga seasonal, ayan, don't worry mga they come and go. Yeah, mga beshi ko dyan, ayan. Hindi ko pa rin naman kayo nakakalimutan. Basta, anong tawag dito? Feel free. Yeah, feel free. Tapos communicate lang. Let's talk about life. So yun mga kalalabs, na-share lang namin yung about sa friendship. Kung may suggestion, comment kayo dyan, ayan. Let's comment down below. Sana may natutunan kayo sa mga friendship namin. Kung wala naman, dapat meron. Kaya nga, kung wala, hindi pwedeng wala. So, ayan. So, paalala lang po ulit sa lahat ng may mga friends dyan, sa mga tinetreasure kayo, pinagsasabihan kayo ng masasakit. Ang toong kaibigan kasi para sa akin din ha, maisingit ko lang mga kalalabs. Para sa akin kasi yung mga kaibigan na yan, kahit sabihan ka nila ng masasakit, kung yung masakit na yun, makaka-boost siya or makakabuhay siya ng dugo mo na natutulog na, yung konsensya mo natulog na, they are true friends. Kasi hindi lahat ng friend makakapag-risk na gano'n. Hindi lahat ng friend na tinuturing mo kaya kang sabihan ng masasakit para magising ka lang. So, yung mga friend na gano'n, dapat sila yung mas i-value natin. Yung mga friend na kaya kang saktan sa realidad, kayang sabihin yung totoo para magising ka lang sa katotohanan. Kaya mas maganda yung mga may friend talaga na hindi consentidor. Prangka talaga yung sasabihin niya kung ano yung mali sa'yo, ganyan. At saka hindi sila hipokrita at hipokrito, hindi sila nagpapakaganon. So, dapat, kapag may mga friend kayong ganun, huwag kayong masaktan kung sinasabihan nila kayo ng masasakit. Accept nyo lang. Para sa kanila kasi, yun yung doon kayo magiging better. Kasi ang mga totoong kaibigan, sabi ko nga kanina, hindi nila kayo ibababa. Sasamahan ka nilang tumaas, sasamahan nila kayong tumaas. Kasi nga, ganun dapat ang pagkakaibigan. Hindi ka nila hihilain. Hindi sila maiinggit sa'yo. Hindi sila makikipag-compete sa'yo. Hindi sila magbibigay ng reason para masaktan ka nang wala lang. They will hurt you sa totoo. Pero hindi nila kayo kakayaang mabulag sa hindi totoo. Yes. So, napakagandang mong topic yung pang malakasan topic. So, yun na nga mga kalalab. Dito na namin tatapusan ng aming topic, ang ating topic sa ating podcast. Ayan. Part 1? Yeah. Part 1. Ayan. Kung anong gusto niyo. Mag-ano pa kami, podcast pa kami ng ibang mga topics. So, for now, ayan. Thank you so much. Once again, it's me, your host, Emil Vibes, and... Hi, this is me, Desamel. Thank you so much for watching, mga kalalabs. Thank you for joining in, mga kalalabs. Love you all. Love you all. Hanggang sa muli. Bye!